Praise God. Sa Juan Kapitulo 15, versikulo 5, 6, kag 7, di ako magasugod. Pero ang istorya sini nagasugod ini from verse 1. Pero di ako magabasa na halin sa 5, 6, kag 7. Nagasaling diri, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Magapangamuyo kita, Ginoo. Salamat sang imobilidhon nga mga pulong. Ang amon pagkabuhi sini nga kalibutan, hindi lamang sa mga material, kag hindi lamang sa mga physical nga kahimtangan, aspekto, kundi nakabaluman kami nga sa amon pagkatao, nagakinahanglan kami sa mga espirituhanon nga mga butang, ilabinigid sa espirituhanon nga pagkaon nga amo ang imo mga pulong. Lord, buligi ako sa pagpakaon sa imong mga kanakan sa sini nga kagahon. Samtang Lord God, magadala ko sang mensahe nga nagahangyo ako sa imong pabor nga buligan mo ko Lord sa pagdala sini sa pagpakaon sa imong katawhan nga manginsunugid kagayon sa imong kabubuton. This is just my humble prayer, Lord, before you today in the name of Jesus Christ. Palakpakan nato ng Ginoo makotoran sining aga. Praise God, praise God, praise God. Magalingkod kita mga kauturan. Amen. Bilang mga tumuluo kag mga Kristohanon, mga anak sa Dios, mga kauturan, tandaan tagid nga ang aton kalipay pirmi, mga hinigugma amo ang pagangkon sang mga tion nga ginakabig naton nga isa ini naton kadako nga oportunidad kag pribileyo ang mga tion nga kita makasimba, makadayaw, makapasalamat, kag labi sa tanan makapamati sa pulong sang Dios. Tungod sa aton kabuhi, hindi tanan nga tion mahimo naton ini. Kabalo kita halin Lunes, tuto Domingo, may lain-lain kitang mga trabaho. Kag gina respeto man sang Dios. Kag ginatagaan man sang Ginoo mga kauturan sang konsiderasyon. Bangod sa rason nga kita nga tao nagakabuhi pa sa sini nga kalibutan, kag natural gid nga samtang nagakabuhi pa kita diri, maninguha man ta sang aton pagpangabuhi. Pero hindi naman bot silingon. Nga kung may mga pagpaninguha kita sa aton pagpangabuhi, kalimtan ta na lang ang naghatag sang kabuhi. Kaya mo ini kung kaisang problema sa tao, nga tungod na lang sa kasakop sa pagpangabuhi, nalimtan na lang yung tao ng Diyos na naghatag sang kabuhi. Pero sa aton nga mga tumuluo, ibutang naton ini nga kinaiya. Nga bisan daw ano kasako sa aton pagpangabuhi, sini nga kalibutan, magahatag kita sing dako nga importansya sa mga tion sa pagdumdum sa Diyos nga naghatag sa aton sang kabuhi. Palakpakan naton siya mga kauturan. Salamat kay Pastor Laper. Praise the Lord. Kalipay ginakon pastor nga ari ka, dako akon kalipay kag si Pastor Laper na dumduman panakon nga ginpawali naton diri pawali kun Sunday school, pawali Ginoo. O gipawali mga kauturan o galing sa tungation ato ko sa Mindanao. Samtang nagwali diri si Pastor Laper, may nagbalita sa ako niya, pa, perte pod gali ni pawalihon si Juan, si Pastor Laper, no? Salamat pastor nga praise God ari ka karon kag mabudlayan ako kung paano ko ini ihambal nga magpatigig ka mo. Ang kada makasimba diri mga kauturan, sa totoo lang, mapatig ka mo kayo, bahala sa inyo, basta ihambal ko ni. Ang mga nagasimba diri kag mga ginagamit diri, magapadayon man sila kang hindi magapadayon, nagapangamuyo, di ko pirmi. Tungod amo nang akon kalipay, pastor. Saan man sila magabalik, saan man sila makauturan makapakig-fellowship sa gihapon. Padayon lagi ko nga nagapangamuyo sa Dios. Bangod kay isa ina sang ebidensya
sang tagipusoon, sang isa ka amay, sang isa ka leader, sang isa ka servant. Nga he always remembering all the children of God in prayer. Because sometimes we cannot change the situation that we are facing every day only because of our might and capacity and our talents and gifts. Apang hindi naton pagkalimtan, nabisan na naman ka-worse ang sitwasyon sa aton kabuhi, pwede makambyo sa pangamuyo. Tungod may gahum ang pangamuyo, mga kauturan. Amo na nga sa kaluoy sang Dios, kag sa bugay sang Dios, mga kauturan, hindi ini sa pagpabugal. Kung may panahon gid man kitang magpabugal, kangay sa ginhambal ni Apostol Pablo, nga siling niya, ginhambal ko ini ang akong pagpabugal para sa kahimayan sang Dios. Nga siling ni Apostol Pablo, wala gid ako nagkulang sa mga pagpahanumdum sa inyo. Siya sa pagkamatud, ginhatag ko na ang kabugusan nga mga panambagon nga gikan sa Dios. I have already given you the whole counsel of God. And I believe, hallelujah, siling ni Paul, I am not accountable of your blood now because I have already given you the whole counsel of God. Nagapasalamat ko sa Dios nga ginapabugal ko ini nga ministry. Nga bisan na mo lang ta sini makauturan, ini nga ministry wala gid naguntat sa prayer meeting. Kada Miyerkules, mga kauturan, ang simbahan naton bukas. May mga nagatulo diri nga mga luha, may mga nagaluhod diri mga kauturan sa pagpangamuyo sa inyo. O nga ginapangunahan sa inyo, pastor. Praise God. I can still remember sa mga panahon, mga kauturan, nga akong panadumduman, nga migin pangamuyo kita diri, mga hinigugma, nga sa kadali lang ginhatag sang Dios. Kaginhambal ko sa inyo, tanawan ninyo, ano pa nga mga bagay nga akong pamatud-an sa inyo para mabindicate ini nga ministry. Nga ini nga ministry, ginaopdan ko sang Dios. Kaya nakahambal ko sa inyo nga halos ang tanan ta diri nga ginapangamuyo, ginahatag gid sang Dios. So dapat tungod sini mga kauturan nga tungod sa kaayo sang Ginoo nga sa tanan naton nga pangamuyo ginahatag sang Ginoo, dapat magtuto man kita mga kauturan sa pagalagad sa iya. Palakpakan naton siya mga kauturan. So salamat. Amen. Kamutanan nga rin diri, bunga ini sa aton mga pangamuyo, sa aton mga pagsakripisyo. Praise God. Kag pangamuyo ko lang mga kauturan nga kung nagaopdanay kita subong. Praise God. Kung ano kita kadamo subong, dublihan pagid sa Ginoo, kag dublihan pagid sa Ginoo, kag dublihan pagid sa Ginoo. Akon pangamuyo nga tani, wala na sing may mawala, kundi magadugang lang nga mga dugang tup-tup sa pagkari sa Ginoo. Praise God. Kung mayara gid man kung kaisa nagakapalya, kangay na sa makina nga gina-overhaul. Kangay na sa makina mga kauturan nga may mga diferensya gid man. Pero salamat nga may mga mekaniko kita. Hallelujah nga nagakayo sa kuno naman nga mga trouble sa aton salakyan. Amo man sa aton kabuhi mga kauturan. May mga panahon gid man nga nagaluya kita ha. Na may mga panahon gid man mga kauturan nga kita sa mga kasakitan, mga kaluyahon kagabugnaon. Pero salamat nga may pastor kita. May mga tao sa Dios, mga kauturan nga nagapangamuyo sa inyo, nagapadasig sa inyo. Praise God kag nagawali kag nagatudlo sa inyo. Dalayaw ng ngalan sa Ginoo, palakpakan naton siya mga kauturan. Amen. Praise the Lord. Now, sining aga, magdala ko sa inyo sang mensahe nga ginatiguluhan. Are you still connected to God? Ang aton nga mensahe sa nagligad nga Domingo is the importance of connection. Ang pagka-importante sang aton kaangtanan sa Dios. Kag pinagi sa itong mensahe, mga kauturan, ato na hibaluan kag naintindihan nga ang isa ka tao, kung wala siya kaangtanan sa Dios, bisan mag-ano pa, kag bisan ano pang estado sa iya, pagpangabuhi, wala gid siya sing kapuslanan. Bangod, the fact is, ang Ginoo mismo naghambal, nga sa niya, kung wala ako, you are nothing. Without me, you are totally nothing. In ang verse is explicit and very conclusive, emphasizing sang pagka-importante nga tani ang tao may Diyos.
Kaya gindeklararya kung wala ka Diyos, way ka pulos. Kag tuod gid man ha, di ba lagi explain ko na sa inyo sa Domingo? O sige, paninguha ka kwarta, way ka sa Diyos. Wala mo ginadumdum ang Diyos. Wala ka gid panahon sa Diyos. Sige ka lang. Okay, tagaan. Gid man ka kay suno sa aton Sunday School gaina. Ang kabuganaan kag pagpakamaayaman siyang pagpangabuhi, nagadepende man na sa imo kapisan kag pagpaninguha. Pero galing, ang nalipatan mo lang kay wala ka Diyos. Di ba? Wala lang ang problema wala ka Diyos. Pero sa pagpaninguha, nagauswag ka Pero di yun pag gani ang mga Kristuhanon, kaya Kristuhanon may wrong concept pa niya. Ginoo mag-provide, mahigda lang ko. Mupanang kung isang wrong konsepto sa mga Kristuhanon, pabati-batian ko lang ni si pastor nga way kubugas, okay na. Wrong na nga konsept, mga kauturan, mga budlay kita. Kung nag-obra ta, obra kita, bisan Kristuhanon ta, kay lain man na ang pag-uswag mo, nga nagsalig ka sa Diyos, nga ginopdan mo sa imo pagpaninguha, sang nagsalig ka sa Diyos, nga may kagapaninguha. Sala na iya. Amo na ginatudloan kita, may Sunday School ta, na ginatudloan kita. Karon balik na ko sa punto para hindi ko padula. Na ang tao, ang problema, sige lang paninguha, no? Pero tanawa bala, ibutang ko lang, 90 anyos nang iya edad. Nasa sunod sa 90, katuig, pagpaninguha niya, nagmilyonaryo siya, nagbanggaranon siya, kang ang tanan niya butang ara sa iya. Pero tanawa bala, pag abot sa iya kamatayon, it is just a split of a second. Naitsine ko niyo? Ang kamatayon, 90 ka nakatuig, pero kung mag-abot ang imo kamatayon, daw segundo lang ang imo gintiner sa kalibutan. Naintindihan ko yung otoran? 90 ka nakatuig, ara sa imong tanan, pero pag-abot sa kamatayon, atong 90 mo katuig, hindi mo man tumapuslan, kay daw segundo lang gani, nga nagatinga ka na. Teka ro pamangkot mo ni, sino man nga tarso nga pamilya mo nga, ang imo mga milyon, ipadala to si Bulungon? Hindi niya pwede. Amo na nakasiling ko, way Japon kapuslanan, ang tao, bisan ano sa kamangaranon, kung wala Diyos, kay pagkapataya, dula ang tanan. Kag ang kalain, kag diferensya, kag kadelikado, kay maging kaangay sa sang manggaranon, yung ginhambal sang Biblia, sa libro sang Lucas, nga kung napatay atong manggaranon, nagbaliskad ang iya pananaw, kasang una mayong pangabuhi, pagusa, tanan, ara sa iya, pero pagkapataya, ang lugar nga padulungan niya, lugar sa hindi pagpagusa, kundi lugar sa grabe nga pagantos. Amo nang diferensya. Naintindihan ko ninyo. So amo na may realidad ang hambal sang Diyos. Nga kung wala ko, way ka mo ya mahimo, way ka mo ya pulos. Kay nga aman. O pagkapatay mo, way makadalon. Amen? Ari na. Pero kung ang tao may connection sa Diyos, nagapabilin sa Diyos, di ba ginambal ko sa inyo sa Domingo? Nga naggaranti ang Ginoo, siya ginagambal sini. Sa linya kon kamo magapabilin sa akon, kang akon mga pulong magapabilin sa inyo, magapamunga kamo sing madamo. Ini bala ginambal ko ina? Come on church. Pag siling dira nga magapamunga kamo sang madamo, mga kautunan ng word nga nagasing ye shall bear much fruit. Package deal na kung ano ang kinahanglanon mo, ihatag na sang Diyos kay promesa yan na sa imo. Kakinanglan kakayuan sa lawas, yatang Ginoo. Ti pastor, hindi ako magbalatian. Mabalatian ka manggid. Kaya pa kasunod. Pero hindi ka pabayan. Siyang nagpalaboratory ako. Siyang Lunes bala ako itong nagpalaboratory. Pag text ni Sister Eden sa akon sa resulta, mangkot ako sa Liquinday, ano ini? Why man problema gi kayo in Sister Eden? Borderline akong creatinine. Kung magsobra ti dialysis. Daw mo na something like that naman says. Pero amo nang siling ko pag-ambal Sister Eden, nakita Sister Eden nag-react bala ako? Wala, kaya nga ako niya harason mo na Kung magbalatian gid man ka, kag imo natin, tiway ka man mahimo. Ang diferensya sabi sa tao mo ni, kung nagakabuhi siya, nagreklamo siya sa mga pag-antos. Pag-antos sa damo balayran, pag-antos sa kinanglanon, pagkaon, tanano. Ano naman napapawayon siya sa Ginoo, kay sige siya. Problema sa mga pag-antos, hindi na po siya. Sala na ang konsepto. Kuhaan nyo na makauturan. Ang akong rason mo ni, i-apply nyo ni, amo ng prinsipyo sa inyo, pastor, i-apply nyo ni palihog.
Pagtihon mo na, ikalipay mo. Kaya man, amo ng tihon nga ihatag sa Diyos ang tanan niya nga promesa para sa imo. Pastor, hindi ka gidblam hadlok. Siyempre may pagbatsyag. Pero ang pagbatsyag, mga kauturan, sang kahadlok, buslan ina sang pagsalig kag pagtuo. Basta nakaangkla ka lang sa pulong sa Diyos. Kaya kung magsaliman ako, mga kauturan nga, wala ka hadlok, hindi ka lang gali pa hospital, pastor. Tingnan pa hospital man ka. Nagpara-laboratory ganing ka Eden dito sa kuan, Alfredo. Nagpa-check up lang ko para mabaluan ko, mga kauturan. Meaning taas akong creatinine. Amon siguro akong ginaniwang. Ikaw to, pa-check up po pa, kaya niwang po ka, basta itaas po. Ang mga pastor na mga kauturan, kung hindi TB, pneumonia mo. Amo gining mga balatian sa pastor. Tinga ako, doon napuno na ko sa balatian. Prostate, MI, troponin 1 pa, may paaman pa ganang MI. Mga kauturan, may cyst pa ganang akon, left kidney, may mga bato pa nga nabilin, ang akon, right kidney, kabalsteroidin sina. Sometimes, nagapalpitate, nagapinot ang akon paginawa, nag-aas-as inyo, pastor. Pagtawag ni Grace, grabing hilibio niya pa, pati nagkikaniwang sa iba pa. Ate, anong taga ikakaon? Dahil may tagatambok. Amo na nga, ginahambalan ko si Mason. Hindi na lang bala ka, sige, kuhan nga siling amo na. Kaya bisan anong takaon? Kung niwang kagid. Sino ba lang tao gusto magniwang? Galit, anong tagay amo ni nga itong lawas, no? So, ang boot ko, kung silingon amo ni, i-apply ko. Importante lang, bisan ano ang sitwasyon mo, sa imo subong lawas, pamati, ang importante lang, pabilin ka lang, nga konektado sa Diyos. Ang kanami pagid, kaya hindi lang nagsiling ang Biblia, that we shall bear much fruit. It means, God has this promise nga i-bless niya aton kinabuhi. Kagang blessing nga ihatag niya is abundant. It speaks of much fruit. Amen. Ang tanan mo nga ginahandom, pakamayon sa Ginoo. Ang tanan mo nga dalalon, pakamayon sa Ginoo. Biskan ano kabudlay, ang imo atubangon, pakamayon gani sa Ginoo, because that is His promise. Don't you know nga kung hindi ginaupdan sa Diyos, ini aton building mahuman blan Hindi ni mahuman because it requires million of pesos. Hindi man magkuha pastor million kung ang Diyos ni mo po. Nandiyan na ninyo? Mga kauturan? So, importante nga arata sa Ginoo. Okay? That is why, ang akong mensahe sa ning aga, isa ka pala mong kotanon, sa akong man mensahe sa nagligad, nga nagasiling, ka-importante gali ang connection ta sa Diyos, ang pamangkot ko subong, connected pa blatag hapon sa Ginoo? Sigurado gid bala nga konektado ta sa Ginoo? Kay kung hindi ta gali konektado, delikado, mga kauturan. Ari na, tagahanta ka mo sa mga Bible illustrated character nga pamatud-an ko sa inyo nga bangud sila konektado gyapon sa Dios bisan naglabot ang mga unos sa ilang kinabuhi, nakita ang pagpakamayo sa Ginoo. Number 1, si Joseph. Pag mensyonal gigay na ni Brother Harley, dumaano na ko, mga kauturan, kaya mo nang mensahe na ako ni. Kita mo ng Ginoo, no? Sister Janet, Sister Rod, Sister Eden. Ang Ginoo gatag, isa lang gid panguna-una. Nadumduman ko pa din, naghambal Sister Janet nga, sa akong pangamuyo, ni Sister Janet ba, ang pangamuyo ni Pastor, nadumduman niyo to, mga kauturan, nga siya nagambal niya ang pangamuyo ni Pastor. Amo na ako, why mo ko nagambal siya nga muna sa discol? Kita mo na kayong Ginoo, no? Praise God. It means nga kung ang mga tao sa Diyos mag-isala sa pangunahuna bisan sa mensahe, gaupod ang Diyos, mga kauturan. Now, ano bala ang makita natin diri sa kinabuhi ni Joseph? Sila isang Bible, bata pa siya, nag-experience na siya sang grabe nga frustration kag depression. Now, mayari kita diri mga medical expert, ka nga Eden, maka-explain siya kung ano ang frustration kag ginatawag nga depression. Ang kalabanan nga tao nga nagahikog, amo ng mga tao nga depressed.
ang kalabanan nga mga tao nga naga-suicide, amo na ang mga tao nga na-frustrate. Sa kabuhi ni Joseph, gamay pa sa imagine, gamay pa siya, naka-experience na siya sang depression, kag frustration nga, kay bisan ang iya kaugalingon nga pamilya, gin-reject siya. Ang iya mga utod, mga kauturan, gin-hisaan siya. Hindi bala, kamo, so ito sinang istorya. Dala ko lang ini karon para kay gusto ko nga labuton ang akong punto nga makapadasig sa inyo. Now, ato makita diri mga uturan nga ang natabo nga ginimo siya mga utod, amo nga ginbaligya siya sa mga Midianites, mga uturan, kagit tumuan istorya ang ilamay nga si Jacob, nga si Joseph napatay kay gikusnet sang mapintas nga sapat, kagin pakita nila to ang bayo ni Joseph nga may mga buslot-buslot kagin butangan sang dugo nga halinto sa gin patay man nila nga kanding agod nga pamatud-an nga ilautod nga si Joseph napatay kay ginkaon sang mapintas nga sapat, pero ang kamaturan ila dito gihulog sa bubon kag ila tani tamukan kay agod patyo na lang. Pero may isa ka utod si Joseph pagkauto na nagambal nga hindi naton pagpatyo ng aton utod kay utod nato na. Nagambal siya nga, ibaligya na lang sa naglabay nga mga merchants, nga mga Midianites, nga pakadto sa Egypto, kaganatabo, gibaligya tuod si Joseph. Now, sa dito na sa Egypto, makauturan, siling sang Bible, pamati ka mo, 7 years siya, nga nag-antos sa iya pamilya. Because of denial and rejection. Sang dito naman siya, makauturan, sa Egypt, under kay Potiphar, 7 years siya ngayara sa bilangguan. Kung sumaw ni mo total, makauturan, sa life story ni Joseph, mga 21 to 23 years ang iya pag-suffer, ang iya pag-antos. Kag ang pinakanami, amo ni, pamati ka mo si Mayo, nga sa panahon nga si Joseph yara sa bilangguan tungod sa mga akusasyon nga hindi matuod bagod ginpasibangdan siya nga ripon niya ang asawa ni Potiphar, mga kauturan, pero hindi na matuod. Ginbutang si Joseph, mga kauturan, sa bilangguan. Pero pamati ka mo si Mayo, biskan anuman ang nadangatan ni Joseph sa iyang kinabuhi, siling sang Biblia, pamati ka mo, hallelujah, Book of Genesis, nagambal siya, chapter 21, nagambal ang Ginoo dira, makatulong ko ng kasulatan dira, nga nagasiling, and God was with Joseph. Suliton ko, grabe ang mga pag-antos, mga kauturan, ang mga kasakitan, mga frustration, mga depression, tungod sa mga denial, kag tungod mga kauturan sang betrayal, sa mga utod, nabilanggo pa siya sa kaso, nga wala si kamaturan, nabilanggo siya sa malawig, 7 katuig, mga kauturan, pero siling sang Biblia ang kanami, kayang Diyos wala nagbiya kay Joseph. Isa lang ang ako nahibaluan, kag rason, nga ang Diyos hindi pwede makabiya sa kabuhi isang tao kung ang tao wala man nagabiya sa Diyos. Ang akong butsiligon, kung ang tao nagapabilin nga konektado sa Diyos, ang Diyos obligado man nga magapabilin upon sila nga tao. Palakpakan ta ginawa mga kauturan. Akong suliton, siling sang Bible, kag ang Diyos nagupod kay Joseph. Luyo sa iya mga sakitan. Luyo sa iya mga kautulan, mga kapaitan. Luyo sa mga testing. Mga kunano pa nga nakalatabo sa iyang kinabuhi. Salamat nga si Joseph wala nagbiya sa Ginoo. Wala nagbasol sa Ginoo. Wala siya nagambal sa mga malahin. Batok sa Ginoo ang matuod siling sang Bible. Kung ibabasahan chapter 19, makita mo dira, may mga gabi ka si Joseph. Hallelujah. The whole midnight. Hallelujah.
sa sulod sang pila ka mga ilunas tungang gabi si Joseph masapuan nga nagapadayon sa pagpangabuyo sa Ginoo, nagadayaw sa Ginoo, nagapasalamat sa Ginoo, walay sapayan sa mga kasakitan kapag tilaw sa iyang kinabuhi kagaboy ng rason nga ang Diyos nabuot sa kinabuhi ni Joseph. Ang konsulito makutunan parmahangpan nyo. Ang pagsiling dira nga kagang Diyos kaupo ni Joseph, siling ko gay na hindi pwede nga ang Diyos mangin kaupod sa kay Joseph kung si Joseph nagbiya sa Diyos. Di ba la? But silingon, si Joseph, luyo sa mga ginatubang niya sa kabuhi, nagpabilin siya sa Diyos. Ano akong buot sa inyo, sinapamati ka mo si Maya? Kanami sa isa ka tumuloo. Kanami sa isa ka Kristohanon. Nabisan ano pa ang mga problema. Kinamaintain mo ang imo relasyon sa Diyos. Kang isa ka tao, hindi makabutang sa kaangtanan sa Diyos, connection sa Diyos, kung wala sa sing maayo ng relasyon sa Diyos. Tanawa ba ninyo? Kung ako, may maayo kami ng relasyon, halimbawa, ni Brother Dinis, mayong among relasyon, hindi ba lang kung mayong among relasyon, malipay siya, malipay man ko, mayong among relasyon eh. Tapos, may posibilidad, tungod kay mayong among relasyon, pirmi kami gaobdanay. Kay mayong among relasyon eh. Kupurmi ka mo sina. Pero tanawa bala kung na ka mamayang relasyon. Amo na matingala ka na lang. Di naman to sila. Ang kabuhi natin masugid eh. Bisan ano pa masalina, bisan ano pang isili ko sa inyo, maayaw ko isis, maayaw. Hindi ko na maprobahan kung mismo sa mga taong ginaupdan ako. Questionable ang kabuhi ko. Paano ko magsiling nga maayaw ko nga tao, maayaw ang among relasyon, kauturan ko na, huwag kami ginupdan ay. Di ba lang? So meaning, pamati ko po si Mayo ha, kung maayaw ang relasyon ta sa Diyos, gaupod ka gitpirmi sa Ginoo. Makita ka pirmi sa simbahan. Nagapangamuyo ka pirmi. Bisan ano ang mga pagtilaw, bisan ano pang makita mo kasandaran, ari ka. Why? Because maayaw ang relasyon mo sa Diyos. Konektado ka sa Diyos. Come on, church. Siling ko sa inyo sa Domingo, nagligan yung Domingo, ang yawa nagatinguha, nga otun niya ang aton connection sa Diyos. Madamo sang pagi kung paano himuon sang yawa, nga otun ang aton connection sang Diyos. Di ba la? Posible, maotod ang aton connection sa Diyos. Mga young people, listen to me, kayang aton lining kalibutan na. Matingala ta mga young people, wala na sa church because na-influensya na sa kalibutan. Wala na relasyon nga gusto sa Diyos. Hindi na makabatsyang presensya sa Diyos sa panahon kasi ba, uga pa sa bulan. Tiga pa sa balat. Mga kauturan, why na kubla ng kasing-kasing? Huwag walis Pastor Lapaw. Why gid? Mga kauturan, why? Tungod ang relasyon sa Diyos ni Namayo. Na-implemensya na sa mga butang ko. Hindi ba lang sakto na mga young people? Hallelujah. Kag masubo pa kung isa, mga profesional pa. Mga profesional pa, mga young people sa nagkailangan simbahan. Makita mo pirmino ng katutom, grabe. Pero sa nagkalakat ang panahon din na. Why? Because ang leading sa kinabuhi, wala nagpabilin sa Diyos. Pramalanta ka. Bisan ano pang problema. Bisan ano pang nakita mo sa church. Kung insaktong relasyon mo sa Diyos, konektado ka sa Diyos, makita ang imong kinabuhi nga nagapantayon ka sa pag-alagad sa Diyos.
ni si Joseph, mga kauturan. In spite sa tanan ng mga kasakitan nga natabo sa kinabuhi ni Joseph, still, he maintained his connection with God. Kag nakabalo kita, kung ano nga mga paagi, nga mamintin ta, ang atong connection sa Ginoo, di ba? Nga sa panahon sa pagsimba, ari ka. May mga tao nga nagsiling, Mr. Gargar, may mga tao sis nga nagsiling, Pastor, kung dili gadi ay kong simba, di ko maluwas. O di ay ko masimba, Pastor, hindi gali ko maluwas. Away ko nagsabat nga di ka maluwas. Pero akong sabat amo ni, ala sa Luzon pa mga maluwas yung nagsimba, di naman karong galingway ka simba. Naintindihan ko ninyo? Ala sa Luzon pa magani. Kung alas Luzon pang nagasimba, nasamot na yun, ako nagasimba. So ikaw na naman binag-binag sina. So ang sabat, para may kasiguruhan ka, asimba ka. Nga kinalantang pagsimba, mga kauturan, ari pamati ka mo sumayo. Naka-observe ka mo, 1, 2, 3, kabulan nga hindi ka na magsimba, ambot ko na, inyo ginin-observeran, galuya ka na. Wala na gana. Di ba ito din ginambal ko? Wala na. Daso na imo pangunahuna. Hindi na pang Diyos. Pangabuhi na lang. Teofiran pagikas ang yawa. Kahit ang yawa, ang iya purpose, ang iya mission, o doon yung imo koneksyon sa Diyos. Para malaya ka. Te kung di ka magalong, sunod-sunod ka lang yapon, abi mo yapon sa Diyos. Pag abot sa panahon, disgrasya ka. So ang buot ko silingon para mamintinta ang atong relasyon sa Diyos, ang atong connection sa Diyos. Kinanglan magmasinimbahon ka. Biblikal na, Pastor? Biblikal. Di mo makita, Hebrehanon 10:25. May mga pilisupo nga nagasiling, Pastor, hindi na naamo inang siling dira ni Pablo nga hindi ninyo pagbiyaan ang pagtelelepon. Pastor, karon moderno na. Siko ano naman gali ang moderno. Siniya mo niyo ang hambal ni Pablo. Kot ko gyapon, Hebrehanon 10:25. Nagsiling si Pablo, mga tumulo, biyain na ninyo ang pagtililipo. Anong gikuha niya? Ang word nga hindi. Sa pagtintal sa yawa, kaidan ka kaiba. Siling sa Ginoo, mapatay ka sa totoo. Di ba lang kaban Ginoo? Mapatay ka nga totoo kung magkaon ka sining prutas sa pagibalo sa malaing kagmayo. Sugo na siya mapatay. Para anong hambal sa yawa? Dito ang yawa nagdugang. Diriya sa mga pilisupo subong sa moderno nagbuhin. Anong gidugang dito sa yawa? Sa kaiba. Sila niya, hindi ka mapatay. Ang word nga hindi, amo tong gidugang. Hindi ka mapatay. Di ko na nagkaon siya iba. Karon, ang mga pilosopo, nagasiling, sala ka, Pastor, moderno na subong. Maman, Brad, ang hambal ni Pablo sa Hebrehanon 10:25, sa modernong paghambal sa subong, kay millennial na taron, Pastor. Nagsiling si Pablo, mga kauturan, biyain na ninyo ang pagsimba. Gikuha ang anong gikuha? Hindi. Kaysa original, ang pulong ni Pablo nagsiling, mga kauturan, hindi ninyo pagbiyaan. Kung sinong ipadayon, ipadayon ang pagsimba. Come on, nakaintindi ka mo, ipadayon ang pagsimba. Magmatutom ka sa pagsimba. Amo na po silingon. Karon kung imo tumanon, ang mga millennial subong, mga moderno subong, mga lambalanon, mabiktima ka, amo na ngaway ka nagasimba. So kita lang mag-intindi. Kung may mga kauturan ang ngaway ka panimba, na membro na sa moderno nga doktrina. Anong moderno nga doktrina? Nagsiling, mga kauturan, biyain na ninyo ang mga pagtililipo. Kabay pa, hindi na madula sa aton ang orihinal nga pulong ni Apostol Pablo. Ikadua, hindi lang nga magpadayon ta sa pagsimba, nga magbatutom kita sa pagsimba, kaya mo ina ang makapalipay sa Diyos. Kaya makabutang kita sa mayang relasyon sa Diyos. Pamati ka mo si Mayo. Samtang kita nagapadayon sa pagsimba, palihog pamati, dili ko magatapos na. Kinahanglan updan taman
sang pagkamatinumanon kag pagkamatuto. Wala na, hambalanta ka mo, wala na siya makapa-attract sa tagipusoon sang Diyos. Kung ang isa katao, kada hambal sang pastor, basta pulong nga sa Diyos, magatuman, ang Diyos nagaka-attract. Ang Diyos nagabatsyag makautunan. God will be attracted the moment you begin to obey the Word of God. Hallelujah. Nga man, wala na siyang pinakamataas na ekspresyon sa aton pagtuo, pagigugma, pagsalig sa Diyos. Ang pagkamatinumanon, Botsalingon, kung nagamatinumanon ka sa pulong sa Diyos, kinahigugma mo ang Diyos, kinatuhan mo ang Diyos, kinasaligan mo ang Diyos. Kaya nga man, nagatuman ka sa iyong mga pulong. Noon ko na mo nang imuhon mo, kaya nagamatinumanon ka, ang Diyos malipay sa imo, ang Diyos mahamot sa imo. Kagamalata ka, pag ang Diyos mahamot sa imo, siling sa Biblia, pangayo. Come on, pangayo. Ask anything and it shall be given unto you. May problema ka? May problema ka? Luhod. Pangayo sa Ginoo. Nagamasakit ka? Subong? Taas akong keratinin? Siling ni Mrs. Ga, inom siniga. Inom. Pag inom na akong, pait man kayo. Ang akong himo makotonan mo ini. Pero hindi po siling wag sinuplado ko sa kunasawa, ha? Kaya kung magsinuplado ko, hindi ko kakaon. Disgrasya ko. Ito ginapilit ko lang, misan pait. Pero akong ginahimo mo ni, kung may masakit, ha, ang himuon talang, pamati si Mayo. Palipaya lang ang Ginoo. Lipaya lang siya. Maobligar siya makauturan. Kung malipay mo ang aton amay nga langit noon, kung mapalipay naton siya, kaya nagamatutom kita, naging matinamanong kita sa mga pulong. Praise God, pamati ka mo si Mayo. Ang Diyos maobligar. Bisan na naman ang imong ginabatsang, bisan na naman ang imong kahintangan. Praise God, ang Diyos maobligar sa pagbulig sa imo, mga kauturan, sa panahon sa imo kawalan doon. Testing balay ni, pati hilang ang pulong sa Diyos, kag i-apply ni, mga kauturan, ginahambal ko ini sa base sa mga damong eksperyensya sa panahon nga wala-wala naging ko, sa panahon magkuturan nga daw wala naging makibot lang ko mga tao. Of course, ang Diyos may mga ginagamit nga tao, pero para sa akon, Diyos gyapon ang nagapag-ikot, Diyos gyapon ang nagamanihan. Kaya kung ang Diyos hindi mag-ikot sa tagipuson si tao, hindi na niya mahimo makauturan. Pero kung ka maobligar ang tao sa pagbulig sa tao man sa Diyos, bangon kay napahamuota ang Diyos. Madamo na nga bisis. Wala-wala na ko. Huwag na ko kwarta. Mga kauturan. Praise God, makibot lang ko. Nakabalo ko kung ano man sila ka. Masiling natin, may kabudlayan sa financial. Pero sa panahon mag-text ko, mga kauturan, the Lord always answer. Why? Why? Pamati ka mo si Mayo. Tungod kay ang Diyos, mga kauturan, maobligar sa pagbulig sa aton because we are still connected with God. Hindi na ka mahadlo ka. Hindi na ka magpangdaduha. Tutumi lang ang Diyos. Padayon lang sa imong connection sa Diyos. Kang ang Diyos magpakamaayo sa imong kinabi. Mga tinod kita, mga kauturan, praise God. Hallelujah. As we sing the song, we will serve the Lord. Amen. Samtang magkakanta kita simbahon ta, kagdayaon ta ang Diyos. Sa siningaga, magasiling ako sa imo, are you still connected to God? Mayara pa bala ka connection sa Diyos. Kung ang imo connection sa Diyos, mga kauturan na utod, tungod sa madamong mga impluensya, tungod sa madamong mga butang, ayhan nga nagabot sa imo kinabuhi, nga hindi mo tilawan-liwat, nga i-reconnect ang imo relasyon sa Diyos, ang imo connection sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang gahom sang Diyos available. The power of God is still available. The mercy of God is still available. The love of God is wide open like an ocean. Kaya hindi mo pagtilawan. Silingon mo, Ginoo. Gusto ko man ang balik sa pangalagad sa imo. Gusto ko lang, God. Kaya hatang ko liwat
ang akong kinabuhi. Nila sa imo, simaw na to siya. Dayaw na to sa Pastor Ariel. We are more than conqueror. No one can defeat us. Praise We God. are the chosen Aton buksan ang generation. altar mga kauturan. We are the son Hallelujah sa pagdayaw sa atong Ginoo. We will serve the Lord. Come on, hallelujah. Even the trials come. Si Ginoong Jesucristo mismo naghambal mga kauturan, sumala siya pulong sa libro sa From Juan. the love of God. If ye abide in me, We are more than and my words will abide in you. No one can defeat Sabi niya, us. kung kamo We magapamilit are the sa akon, chosen generation. kag ako para sa inyo. We are the son It is of God. a positive statement of God. We will serve Hallelujah. There is no guarantee sa aton kinabuhi mga igsuon. the Lord. Hallelujah nga magdugay man kita sining kalibutan if we are not connected with We God. will serve the Bisan ano katambok sa puno, bisan ano mga kauturan, hallelujah, kadalako sa mga ugat sa isa ka puno sa kahoy. As for Apan kung siya wala nagaagot sa duta, malaya siya kung mapatay. The something to us right now, mga we igsuon, will serve the Lord. magasiling ka sa imong kaugalingon, When the trials come, lingon ako tungod kay rooted na ko, dugay na ko nga nagalagad sa Ginoo. from the love Let me tell you of this. God. We are Walang more ginabasihan sa than Dios ang imong land of conquerors. service. No one can defeat Walang ginabasihan sa us. Dios. We are Hallelujah. the Ang tanan nga ara sa imo. generation. We are the Joshua sons of God. said, hallelujah, we must We serve will God serve in sincerity and in truth. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve